Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang pagbabasa ng kwentong ibinahagi sa atin ni Sir Rico, ay inaanyayahan ko muna kayong pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit salamat Rico, para naman alam niya na marami ang tumatangkilik at nag-aabang ng kanyang padalang kwento na nagmula sa sarili niyang mga karanasan bilang isang magiting na babaylan. Gusto ko rin kayong anyayahang makinig sa pinakamaaksyong kwento na nai-upload dito sa ating channel. Ito ay ang Birador ng Santa Barbara na pinagbibidahan ni Rafael. Ito din ang Rafael na tumutulong paminsan-minsan kina Lino at Tingting sa kwento nating Aswang Killer na naroon naman sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Nasa video description ang link ng playlist para kumpleto na at hindi na kayo mahirapang hanapin ang kasunod. 100% po itong ma-action ha. Sana ay ma-enjoy nyo. Birador ng Santa Barbara Series, Book 1 to 4, Part 1 to 239. Iyon na po ang kabuuan ng kwento. Salamat sa mga dadalaw at makikinig. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pagkalabas ko sa pinasukang portal ay hindi ako pamilyar sa lugar. Nasabi ko na lang sa sarili ko na bahala na kung saan ako dalhin ng aking paglalakbay at paghahanap ng taong maaari kong turuan na maging kagaya ko. Madilim na noon ang paligid habang naglalakad ako, kaya naisipan kong tawagin si Sinay. Pagkalitaw niya sa harapan ko, ay agad ko siyang tinanong. Sinay, alam mo ba kung nasa ang lugar ako? Sabi niya naman, Pantas, nasa dulong timog ka. Ika-4 na bahagi ng bansa. So ibig mong sabihin, nasa bandang Visayas pala ako? Ang layo naman pala ng nilabasan kong lugar. Pantas, sasama ako sa paglalakbay mo dahil iyon ang habilin ng asawa mo. Sige, bahala ka. Basta, siguraduhin mo lang na hindi ka makakagulo sa mga gagawin ko. Oo, Pantas. Sagot niya pa sa akin at bigla nang nawala. Dahil sa gabi na nga noon, kaya naisipan kong maghanap na ng lugar na mapagpapalipasan ng gabi. Kaso ang problema ay mukhang nasa gitna ako ng kagubatan. Masukal at matarik ang nadadaanan ko, kaya nagdesisyon ako na maglakad-lakad na lang muna pa ibaba. Dahil baka may makita akong pamayanan at makahiling na makapagpalipas ng gabi. Makalipas ang ilang oras ng aking paglalakad, ay may nakita akong tanim na mga kamuting kahoy. May bahagi rin na may mga gulayan. Mukhang malapit na ako sa pamayanan dahil may mga tanim na nga akong nakita. Hanggang sa may matanaw akong bahay sa ibaba, pero medyo malayo pa. Kaya nagpatuloy pa ako sa paglalakad. Habang papalapit ako sa bahay na iyon, ay may naririnig akong batang umiiyak. Noong malapit na talaga ako sa bahay, ay nagsimula ng magkahulan ang mga aso roon. Umaalingaw-ngaw ang ingay sa buong paligid dahil sa tahimik talaga ang kagubatang iyon. Napansin kong tila nagsipasok yung mga namataan kong tao sa bahay. Walang nag-iingay. Pero maririnig pa rin ang patuloy na pag-iyak ng bata. Lumapit ako ng bahagya sa bahay. Tao po, magandang gabi po sa inyo. Ilang sandali pa ay may lumabas na isang lalaki mula doon sa bahay, pero may dala siyang baril, yung mahaba, at diretsong nakatutok sa akin. Sabi noon, Sino ka? Anong kailangan mo? Sunod-sunod niya pang tanong. Magalang naman ako na sumagot. Napadaan lang po ako at naghahanap sana ng mapagpapalipasan ng gabi. Galit naman siyang sumagot.
Napadaan? Walang mapapadaan sa lugar namin na ito dahil nasa bundok ito at malayo sa mga kabahayan. Baka rebelde ka, kaya narito ka sa lugar namin. Ha? Mukha po ba akong rebelde sa paningin nyo? Nag-iisa lang ako at wala akong dalang armas. Eh saan ka nga galing? Walang taong basta na lang mapapagawi sa lugar na ito. Nakita mo naman, di ba? Pampang ang bandang itaas namin at matarik. Wala nang aakyat pa dyan. Saglit akong tumahimik kasi nag-iisip ako ng maisasagot dahil tama naman siya. Kahina-hinala naman talaga ang dating ko. Noong hindi pa ako makasagot ay sinabi niyang, "Huwag ka munang aalis dyan ha! Hintayin mo ako! Kung hindi ay babarilin kita!" Kaya tumayo lang ako sa harapan ng kanilang bahay. Pumasok sa loob ang lalaki at mukhang may kinuha. May lumabas naman na dalawang babae. Ang isa ay medyo may edad na. Ang isa naman ay dalagita. Tapos may isa pang binata na may hawak na matulis na bagakay na nakatutok din sa akin. Sabi ko naman, "Relax lang po kayo. Hindi ako aswang." Pagkalabas noong may edad na lalaki ay may hawak na iyong buntot ng pagi. Napasabi na lang ako ng, "Nalinti ka na. Akala siguro nila ay aswang ako." At lumipad lang ako, kaya ako nakarating sa itaas na banda ng kinaroroonan ng bahay nila. Sabi ko na lang, sige po, aalis na ako. Maghahanap na lang ako ng ibang mapagpapalipasan ng gabi." Uwi ka ako pa sabay talikod at nagsimula ng naglakad. Nang biglang umalingaw-ngaw ang putok ng baril at tumama ang bala sa likod ko. Nakita pa nila na hindi ako tinablan. Tapos saka pa lang ako napalingon. Makikita sa mukha nila ang takot dahil sa hindi nga ako tinablan ng bala. Dali-dali akong lumapit sa lalaki na pumasok naman agad sa bahay nila. Pero nasundan ko siya at inagaw ko ang baril. Naiiyak naman na sinabi ng asawa niya na may kargang bata, "Parang awa mo na po. Huwag mo kami papatayin." Sabi ko naman, bakit ko naman kayo papatayin? Kayo nga itong may armas at bigla na lang nanakit. Hindi ako masamang tao at hindi ko kayo sasaktan. Ang totoo niyan, isa akong babaylan. May portal akong nilusutan dyan sa isang malaking bato sa loob ng lupain nyo. Kaya dyan ako lumabas mula sa lugar na pinanggalingan ko. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa sinasabi kong ito, pero yun ang totoo. Kumalma naman ang mukha noong ginang matapos kong magpaliwanag. Tapos sabi ko, "Bakit ba kasi kayo natakot sa akin? Wala naman akong dalang armas o kakaiba sa itsura ko, di ba?" Sabi naman ng ginang, "Kasi sir, kulay green ang mga mata mo na nagliliwanag." Napasabi na lang ako sa isip ng, "Ay, kaya pala." Nakalimutan ko kasing tanggalin, gaya ng nasabi ko na dati, na kapag nasa dilim ako at wala talagang makita, ay kailangan kong paganahin ang espiritual na kakayahan ng aking mata na makakita sa dilim. At kapag nakaon ang kakayahang iyon, ay nagliliwanag ng kulay green ang mga mata ko. Kaya umusal ako ng orasyon upang i-turn off ang kakayahan ng aking mga mata para mawala na rin ang pagliliwanag noon. Sabi ko sa kanila, kaya pala ganyan ang reaksyon nyo. Taga Mindanao po ako sa Zamboanga. Narito ako dahil naglalakbay ako bilang kasama sa gawain ng isang babaylan. Alam kong hindi kayo pamilyar sa salitang babaylan. Bali, parang albularyo yun sa madaling sabi. Sumagot naman ang lalaki, "Paano hindi kami pamilyar? Dito nga mismo sa amin napakaraming manlalason, mangkukulam at aswang. Noong hindi ka matabla ng bala, ay naisip ko na agad na kakaiba ka. Kaya naniniwala ako sa iyo. Maliban sa amin dito, ay marami pang kabahayan sa ibaba, sa bandang patag." Sabi ko naman, "Ano pong lugar pala ito, tay?" Tanong ko pa
At nasabi niya nga sa akin ang lugar na iyon, pero hindi ko na lang babanggitin para na rin sa kaligtasan ng lugar at hindi na tayo makasira pa ng imahe. Nagpatuloy pa sa pagkikwento ang matanda. Ayon pa sa kanya, pagmamay-ari nila ang lupaing kinatitirikan ng kanilang bahay, pati na iyong taniman sa bandang itaas. Dahil sa napansin kong patuloy pa rin sa pag-iyak ang bata, kaya sinabi ko sa kanya, "Masama ang pakiramdam ng anak mo. May trangkaso siya. Pwede ko ba siyang kargahin?" Sabi naman noong ginang, "Oo, sige po." Wika niya pa sabay abot sa akin noong baby. Pagkakuha ko roon ay hinipan ko ang mukha, tapos tumahan na sa pag-iyak at nakatulog. Kaya ibinalik ko na rin uli sa nanay. Sabi ko doon sa nanay, "Ate, kumuha ka ng dahon ng halamang salingkapaw. Hugasan mo ng mabuti at ilagay sa tasang may tubig. Ipainom mo sa kanya. Tapos kumuha ka rin ng dahon ng sambong. Ilaga mo. Kapag napalamig mo na kaunti ang tubig, ay doon ka magbasa ng tawel at ipuna sa katawan ng sanggol. Pwede mo rin yan ipaligo sa kanya araw-araw hanggang sa mawala ang trangkaso." Sabi naman noong ama ng bata, "Pasensya ka na, sir, kung ano man ang pangalan mo. Salamat din sa payo mo para sa anak ko. Dito ka na magpaumaga. Bukas, sasamahan kita kung saan ka man pupunta o sa lugar na pakay mo." Sabi ko naman, "Hindi na po kailangan. Wala naman talaga akong lugar na espesipikong pupuntahan. Magpapatuloy lang ako sa paglalakbay at magpapahinga kung saan ako abutan ng pagdilim." Nagsalita naman ang ginang, "Sir, dito ka na magpalipas ng gabi sa amin. Tabi kayo ng anak kong lalaki. Sa tingin ko ay halos magkasing edad lang din naman kayo niyan." "Hindi na po, ma'am. Okay lang ako dito kahit sa labas ng bahay. Hindi naman siguro uulan." "Ikaw po bahala." Pagsang-ayon naman nila. Habang nagpapahinga ako sa labas ay nilapitan ako ng anak nilang babae. Sabi noon, "Kuya, pasok ka raw muna sa loob para makakain." Sabi ko naman, "Hindi na, okay lang ako. Hindi naman ako nagugutom." Tumango-tango lang ang dalaga tapos bumalik na sa loob. Ilang saglit pa ay iyong tatay na mismo ang lumabas at inaya akong kumain. Kaya sumama na rin ako. Baka kasi sabihin nila na nag-iinarte ako. Pagkaharap ko sa pagkainan ay nakita kong kanin, gulay at kamuting kahoy ang nakahain doon. Habang nasa pagkainan ay sinabi ng tatay, "Ganito lang ang buhay namin dito, sir. Minsan, nakakakain ng kanin kapag bagong ani. Kaso, habang tumatagal, ay mas kumukonti ang ani namin sa mga pananim dahil sa pabago-bago ng panahon. Mainit tapos biglang uulan ng malakas. Idagdag pa na minsan, sinasalanta kami ng mga insekto." Sabi ko naman, "Ano ka ba? Ayos naman ito ah. Sanay din ako na kumain ng gulay at kamuting kahoy sa amin dahil may gulayan din kami." Nagsalita naman ang ginang, "Uy, anak, lumabas ka nga dyan. Bakit ka ba nagtatago sa kusina? Lumapit ka na rito para makakain." "Alam mo, sir, napakamahiyain kasi ng anak kong dalaga. Nahihiya yan kasi ganito lang ang pagkain namin." "Ano ba naman kayo? Normal naman na pagkain ang ganito ah. Kaya walang dapat ikahiya." Sumagot naman ang binata. "Oo nga po, Nay. Nahihiya si ate, pero silip naman ang silip dito." Hanggang sa nauwi na sa pagkukulitan ang asaran ng magkapatid. Tapos sabi ng nanay, "Kaya nga sir, paluluwasin ko itong anak ko na dalaga. Papapuntahin ko sa kapatid ko sa Zamboanga, sa Siocon, para makahanap ng trabaho." Sabi ko naman, "Talaga po, doon? Taga Zamboanga Sibugay po ako. Malapit lang ang lugar ko sa Siocon. Isang sakay lang ng jeep." "Ah, talaga sir?" "Oo." Sagot ko pa, tapos nagkwentuhan pa kami ng kung ano-ano habang nasa hapagkainan. Noong matapos ng kumain ay bumalik na ako sa labas.
Doon ako nagpahinga. Masarap din ang simoy ng hangin doon. Habang kasalukuyan akong nagmumuni-muni, ay lumabas naman ang ama ng tahanan na may dalang lambanog. Sabi niya, "Sir, umiinom ka ba? Tagayin natin ito para hindi naman mainip habang nag-uusap." Sabi ko naman, opo, umiinom din naman ako kaunti." Kaya nagsimula na nga ang pagtatagay namin habang nagkikwentuhan. Naroon na rin sa labas ang buong pamilya na nakikinig. Nagsimulang magkwento ang lalaki. "Alam mo sir, isang antingero din ang aking ama. Kilala siya dito sa buong lugar namin. At itong lupain namin ngayon ay minana ko pa sa kanya. Napakabait ng aking ama sir at matulungin sa mga nangangailangan. Pero kahit gaano pa kabuti ng isang tao, ay hindi mawawala ang mga taong maiinggit at gustong manira. Pinagbalakan siyang patayin ng mismong mga kaibigan niya. Pinutulan siya ng mga kamay at para pa siyang pinaglalaruan. Hinayaan siyang makatakbo para muling habulin hanggang sa makarating siya sa bahaging may tubig. Dahil doon ay muling tumubo ang naputol na bahagi sa kanya. Laking gulat ng mga kaibigan niya noong abutan siyang kumpleto na uli ang mga kamay at malakas na. Dahil doon ay lumaban na ng patas ang aking ama hanggang sa mapatay niya lahat ng nagtangka sa kanyang buhay. Ang kakayahan ng aking ama sir ay nagmula sa pinanghahawakan niyang mutya ng linta. Kapag napuputol ay babalik rin o tutubo na muli. Basta makarating lang siya sa tubig. Kahit nalipol na ang mga nagtangka sa buhay ng aking ama, hindi pa rin doon nagtapos ang paghahabol ng panganib sa kanya. Marahil dahil yun sa inggit, muli siya pinagplanuhan ng kanyang mga naging kaaway. Isang araw noon ay hindi na siya nakauwi dito sa amin. Tinambangan pala siya sa daan. Pinagpuputulan siya ng kamay, paa at binti. Tapos nilagyan siya ng tabako at abo. Kaya hindi na muling nakatubo o dumikit yung mga naputol sa kanya na bahagi. At sa huli nga, noong magsawa silang paglaruan ng aking ama, ay pinutulan na siya ng ulo. Iyong abo at tabako ang pangontra sa kakayahan ng kanyang mutya. Hindi ko kinuha iyong kanyang mutya dahil ayokong sa akin naman mabaling ang inggit ng mga taong nakalaban ng aking ama. Baka madamay pa ang pamilya ko. Matapos niyang magsalita ay ako naman ang nagpaliwanag. Alam mo sir, ang mutya ng linta ay kabilang sa mga mutya na nasa panig ng kaliwa. Kaya hindi talaga mawawala ng kagalit ang taong nagtatanga noon. Marami ang maaaring matakot sa iyo dahil sa kakayahan ng mutya, pero hindi rin matatahimik ang pamumuhay mo kung may hawak kang ganoon. Pabulong akong umusal ng orasyon at biglang nagliwanag ang suot kong medalyon na krus. Sabi ko sa kanya, "Kagaya na lang nitong suot ko sir. Kung masama ang diwa ko at hangarin sa kapwa, sa tingin mo ipagkakaloob sa akin ang medalyon ng espiritu ng 7 arkanghel? Ang ibig ko lang pong sabihin na kapag nasa panig ng masama ang hawak mong mutya o medalyon, ay masama rin ang kahihinatnan ng may dala nito. Kaya tama ang ginawa mo na itapon ang mutya ng iyong ama." Sabi niya naman, "Sir, mag-iingat ka dito sa lugar namin. Marami din ang mga may kakayahan dito. At kapag nalaman nila na may kakayahan ka, ay hahantingin ka nila para subukan ang iyong kakayahan. Tsaka sir, hindi naman sa pinapaalis kita no. Kung maaari sana, ay huwag ka na uling babalik dito sa amin. Pasensya na talaga sir. Pero alang-alang na lang sa kaligtasan ng pamilya ko. Baka kasi isipin ng mga tao na kamag-anak ka namin kaya ka narito at kami naman ang pagbalingan." Sabi ko naman sa kanya, "Wag na wag lang sana nilang gawin iyon sa inyo na kayo ang pagbalingan. Dahil imbis na hahayaan ko lang sana sila na makapamuhay ng mapayapa dito, baka ubusin ko tuloy sila bago ako umalis. Huwag kang mag-alala sir. Tataniman ko ng mutya ng kalikasan ng bukid mo. Maglalagay rin ako ng espiritual na bakod sa paligid nitong inyong bahay para kahit anumang ibato nila sa inyo ay hindi tatalab.
Ang mutya naman ng kalikasan ang siyang magpapaganda ng mga pananim mo. Dito lang muna ako magpapahinga. Masarap ang hangin dito. Nahihilo na rin ako sa nainom natin eh. Iniwan na nga nila ako upang makapagpahinga. Tapos ilang saglit pa ay naririnig ko silang nagkakaingay sa kusina. Narinig kong sinasabi ng binata na may naririnig daw siyang tunog ng palakad-lakad na kabayo. Kaya bumangon ako at sinabi sa kanila na huwag matakot dahil kasama ko ang paikot-ikot na tikbalang at naroon iyon upang bantayan ako. Doon pa lang sila nanahimik at nagsitungo na sa kanilang mga tulugan. Bumalik na ako sa paghiga at hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Kinabukasan, nagising ako dahil sa tunog ng tilaok ng mga manok. Pagkabangon ko ay hindi ko nakikita ang tatay at ang binatang anak nito. Agad naman akong nakita noong nanay. "Gising ka na pala, sir. Magkape ka na po. Wala ang asawa at anak kong binata. Nagsoga ng mga hayop ang anak ko. Ang mister ko naman ay nasa bukid na namin. Nag-aasikaso ng mga pananim." "Ah, ganun po ba?" Sagot ko pa at naupo na lang muna sa upuan sa may sala. Ilang saglit pa ay lumapit ang ginang sa akin. Dala ang isang tasang may kape. "Sir, kape ka po muna. Umiinom ka ba nito? Gawa lang kasi sa tinutong na bigas ang kape namin. Yan lang ang ginagamit namin dito." Sabi ko naman, "Abay, oo naman po. Gustong gusto ko nga ang ganyang kape kasi mabango. At higit sa lahat, nakakagamot ng hika at pang-iwas sa anemia." "Talaga po, sir? Ngayon ko lang po yan nalaman. Kaya pala walang hinihika sa amin at wala ring anemic." "Ah, sir, di ba sabi mo po kagabi, taga Zamboanga ka rin? Baka po may kakilala ka roon na pwedeng pasukan ng trabaho nitong anak kong dalaga. Sana maipasok mo siya kahit katulong lang para makapag-ipon naman siya para sa kanyang pag-aaral. Kasi kung kami lang dito, hindi namin siya kayang pag-aralin. Nakita mo naman di ba ang pamumuhay namin? Napakahirap." Sabi naman ng anak niyang dalaga, "Ano ka ba naman, ma? Bakit sinasabi mo pa sa taong yan ang kahirapan natin? Hindi nga natin yan lubos na kakilala. Sumulpot lang yan bigla dito kagabi. Tapos magtitiwala ka na agad. Paano kung ibigay ako niyan sa masasamang tao? E di napahamak na ako." Pataray na wika pa ng dalaga. Sabi naman noong nanay, "Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, anak. Parang wala sa harap natin ha. Ang taong pinagdududahan mo ang pagkatao. Kung masamang tao siya, di sana kagabi niya pa tayo ginawa ng masama. Nakita niyo nga di ba na hindi siya tinatabla ng bala? May ginawa ba siyang masama sa atin matapos siyang barilin ni tatay mo? Tsaka, maliban sa kanya, may iba ka ba bang kakilala na maaaring makatulong sa'yo?" Hindi na sumagot ang dalaga. "Sir, pasensya ka na sa anak ko ha." Sabi ko naman, "Naiintindihan ko naman po siya, ma'am. At tama nga siya. Kakakilala niyo lang sa akin. At sa parang kahina-hinala pa. May ibibigay po akong numero sa iyo, ma'am. Pakisabi na lang sa anak niyo na pag nakarating siya sa Zamboanga doon sa kapatid mo, ay tawagan niya ang numerong ito. Wala siyang dapat ipag-alala sa taong makakausap niya sa numerong yan. Hindi lang siya mabibigyan ng trabaho, pwede pa siyang pag-aralin kung gusto niya." Iniabot ko sa ginang ang isang papel na sinulatan ko ng numero at nag-ipit ako ng 3,000 piso doon para may magamit siyang pamasahe. Hindi ko rin naman alam kung magkano ang magagastos sa pamasahe mula roon sa kanila patungo sa Siokon, Zamboanga. Napangiti naman ang dalaga sa mga sinabi ko at naroon lang din naman siya malapit habang kausap ko ang kanyang ina. Sabi naman noong ina, "Saan ka na yan patungo, sir?" "Kahit saan po, ma'am. May hinahanap kasi ako. At kapag nakita ko na iyon, ay saka na ako titigil sa paglalakbay. Meron lang pala akong ihahabilin, ma'am, para sa anak mo. Sabihin mo sa kanya na huwag magbabanggit ng tungkol sa akin at hindi rin siya magtatanong tungkol sa akin. Basta tawagan niya lang ang number na yan at sabihin gusto niyang magtrabaho.
Sige po, sir. Ma'am, pakisabi na rin pala sa mister mo na hindi ko na siya nahintay. Aalis na ako. Wika ko pa sa ginang at kinuha ko na ang dala kong bag at naglakad na paibaba. Pagkababa ko ay nakita kong patag na ang lugar sa ibaba. Narating ko na rin iyong sinasabi ng lalaki na maraming kabahayan at may kalsada na rin doon. Bawat taong makakakita sa akin ay sinusundan talaga ako ng tingin. Mukhang bihirang may mapadpad na estranghero sa lugar nila, kaya alam nilang hindi ako taga roon. May nakasalubong akong lalaki. Mainit ang presensya niya. Isa siyang nagpapanggap na albularyo sa lugar na iyon, pero isa talaga siyang manggagaway o mangkukulam. Masama rin siyang makatingin sa akin, pero hinayaan ko na lang at nagpatuloy na ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa isang tindahan. Huminto ako roon at bumili ng makakain. Doon ko na rin iyon kinain sa upuan sa gilid ng tindahan. Sa kabilang bahagi naman ng aking inuupuan ay may matanda rin na nakaupo na naglalagay ng kanyang tabako sa kanyang hunsoy o cigar pipe sa ibang katawagan. Nilalagyan iyon ng tabako sa dulo tapos sisindihan sa kahihit-hitin ang usok bilang sigarilyo. Agad kong naramdaman na isa siyang antingero at manggagamot na mas kilala sa tawag sa kanila na surhano. Pero base sa aurang aking nararamdaman, nasa panig siya ng kanan. Kalmado ang aura niya at hindi mainit. Nagkatinginan kami saglit, kaya binati ko siya at kinausap. Tay, ilang taon ka na po? Ngumiti naman siya sa akin bago sumagot. 67 na ako, iho. Tsaka iho, bago ka ba rito? Ngayon lang kasi kita nakita. Opo, taga Mindanao po ako. Papaano ka nakarating rito? May kamag-anak ka bang pinuntahan? Sabi ko naman. Nakita niyo po yung bundok na yan? May portal dyan sa isang malaking bato. Diyan ako dumaan. Nakangiting wika ko pa habang inoobserbahan ang magiging reaksyon niya. Napatitig siya sa akin at nagtaka. Nagbibiro ka ba, iho? Mga babaylan lang ang may kakayahang makapagbukas ng mga portal. Tapos napatawa siya. Bumulong ako ng mahina at inusal ang orasyon para ibukas ang aking poder. Alam kong mararamdaman niya iyon, pero isinara ko na rin agad. Lumipat siya ng upuan at tumabi sa akin sa kabumulong. Sabi niya sa mahinang boses, Hindi ka nga nagbibiro, iho. Paanong nangyari? Nasa edad mong yan ay isa ka ng babaylan. Tapos agad siyang napatingin sa paligid namin at may sinabing mga kataga na kung sa Tagalog pa ay tabi-tabi po mga elementos. Noong muli siyang tumingin sa akin ay sabi niya, Pasensya ka na, iho. Alam kong hindi ka nag-iisa. Hindi ko man sila nakikita, pero nararamdaman ko silang lahat. Ang mga gabay mo. Kung naging masama pala ako, tiyak kanina mo pa ako tinapos. Sabi ko naman, kaya nga po kita kinausap, tay, dahil alam kong nasa panig ka ng kabutihan. Nandito ako para sa 3 kadahilanan. Una, ay hinahanap ko ang taong karapat-dapat na matuturuan ko ng lahat ng aking nalalaman at handang tumanggap ng responsibilidad, kagaya ng dinadala ko. Pangalawa, kailangan kong makuha ang espiritual na anyo ng pisikal na kakayahan. Pangatlo ay ang makapanggamot sa mga taong nangangailangan ng paggamot ng isang katulad ko. Mukhang sinadya talaga ng tadhana na magkatagpo tayo. Dahil sa ngayon, hindi ko alam kung saan ako patungo. Sabi niya naman sa akin, Sige, iho, halika, sumama ka sa akin sa bahay ko at doon tayo mag-usap. Dali-dali ko nang tinapos ang aking pagmimerienda at tumayo na kasabay noong matanda. Pansamantala muna natin puputulin dito ang kwentong padala ni Sir Rico. Magsama-sama tayong muli sa karugtong nito.
Bago po natin tapusin ang videong ito, ay pasalamatan muna natin ang ating mga major sponsors na sina Ma'am Aida Lassie Metcalfe ng Qatar, Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan, Ma'am Bernadette Arcalas ng Cooks Island, Ma'am Brittany ng Germany, at sa pinakabago nating sponsor na si Ma'am Rosemary Debrien. Maraming salamat po sa inyong suporta sa proyekto ng ating channel. Alam nyo naman siguro na may tinutulungan tayong mga bata para magkaroon din sila ng magandang kinabukasan. Naway patuloy pa kayong biyayaan ng ating puong may kapal at bigyan ng malusog na pangangatawan upang maipagpatuloy nyo rin ang pagtulong sa kapwa. Pinapasalamatan din po natin ang lahat ng mga naka-join sa ating channel membership. Maraming salamat din po sa inyong lahat. At sa ating mga tagapakinig, kahit like and comment lang po, ay ayos na rin iyon bilang tulong nyo sa ating channel. Kaya sana huwag nyo na rin ipagkait. Yun lang po. Mag-iingat po kayo palagi. At hanggang sa muli.